nakapanakit si Aling Bebang. Yan ang pinaniniwalaan niya at ng mga nakulam niya. Kung ganon, ano ang pananagutan niya sa usapin ng batas? Ang pagkukulam sa ilalim ng ating batas ay hindi specifically prohibited, hindi rin siya punished as a criminal act. We have to remember na ang ating basis for our criminal laws is the revised penal code. Ang pangkukulam is, if you would define it narrowly, ang isang pananakit sa tao using only a person's intent, no, hindi direct action. Ikaw ay pagdadasal mo, pagkakasakit ng isang tao at ito ay magkakatotoo, that is the basic concept of kulam. Although our penal code punishes intent, and intent is a factor in most crimes unless it is defined under a special law, ang pangkukulam is not punishable under any of the crimes as described in Book 2 of our revised penal code. Therefore, kahit you intend to hurt somebody, there is no crime that fits it. Sa panahon ng teknolohiya, parang lumang kwento na ang kulam. Madalas, sa mga kwento sa probinsya na lamang ito naririnig. Pero sabi mismo ng mga pastor at pare na aming nakausap, ito hindi kailanman maluluma dahil mismong sa Biblia nababanggit ang kulam. Marami sa Bible na practices, hindi lang naman witchcraft, sorcery, may tinatawag din na yung nakikipag-usap sa mga patay and all, spiritism, and maraming cases sa Bible na nag-resort yung mga tao to doing such evil practices. Pero let me just remind you, kasi nasa verse yan sa Deuteronomy 18:10-12, let no one be found among you who practices divination or sorcery, interprets omens, engages in witchcraft, or cast spells. Anyone who does these things is detestable to the Lord. So hindi raw kaaya-aya sa Panginoon ang paggawa ng mga to. Ngunit bakit nga ba ito nagpapatuloy? At tila ginawa pang bahagi ng ating kultura. Kumonsulta na rin kami ng eksperto sa larangang ito. Sa anthropology, usually hindi nga namin unang tinatanong kung totoo ba o hindi ang mga nangyayari kagaya ng mga kulam. Kasi ang kulam, hindi lang siya tungkol sa supernatural. Madalas may social relationship sa likod nito. Nakaugat ito sa relasyon ng mga tao sa isa't isa. Kasi 'di ba pag sinabing may nakulam, siguro may nakaaway siya, may naiinggit sa kanya. May nasaktan siya. So naging bahagi ang kulam ng kulturang Pilipino dahil bago pa man dumating yung mga Kastila, meron na talaga tayong iba't ibang katutubong paniniwala tungkol sa pagkakasakit, tungkol sa mga espiritu, tungkol sa kapangyarihan at kung paano gumaling ang isang may sakit. So hindi naman basta nawala yung mga paniniwalang yon nung dumating yung Kristyanismo at yung tinatawag na modernong medisina.